Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ito naman si Panelo. Sabi ni Panelo, wala daw grave threat na ginawa si Sara Duterte. Sabi ni Salvador Panelo, ang sabi ni Panelo, wala namang threat. Si Sara Duterte daw humihingi ng saklolo sa sambayanan. Doon daw sa video na yon, hindi siya nang threaten. Nagsusumbong siya sa sambayanan. Humihingi siya ng tulong. Yan daw yon. Kaya walang threat doon. Kasi lumalabas na itong testigo, unang-una, hindi naman talaga siya expert. Pangalawa, meron siyang mga sinasabi doon sa mga investigasyon niya na nagpapakita na hindi malalim ang naging investigasyon niya. Kasi hindi niya kinonsider yung mga kalakaran o circumstances leading to the statement of the Vice President. Kasi the statement of the Vice President was only a reaction to a blogger's question. Kung baga, dahil ang tanong ng blogger, paano na ho yan? Nanganganib ang buhay nyo, gusto kayong patayin. Kaya ang sagot naman ng isa, huwag ka mag-alala. May mga kinausap na ako and so forth and so on. Ibig kong sabihin, yung kanyang mga salitang yon ay, kung baga siya po ay tumatawag ng pansin at humihingi ng tulong sa mga kababayan natin na ang buhay ko po ay nanganganib ngayon, may papatay sa akin at kung ako po ay mapatay, ito pong tatlong ito ang sa aking pananaw ang magiging utak ng pagpatay sa akin. Kaya tulungan niyo ako, ipaghiganti niyo ako. Yun ho ang context noon. Never pagbabanta. One thing more. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion niyan. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Hindi po ba si Chief Presidential Legal Counsel yung pumalit sa akin? Sabi ni Panelo yan. Sabi niya, nagsusumbong siya, si Sara daw, sa taong bayan na merong threat sa buhay niya. At hinihingi niya ang tulong ng taong bayan na kapag pinatay ako, itong mga pinaghihinalaan ko, iganti niyo ako dito. Humihingi ako ng katarungan sa inyo. Wow, hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Parang ang pinalalabas dito ni Panelo, si Sara ay kawaawa. May threat sa buhay niya. Wala siyang ibang malapitan kundi ang taong bayan. Kaya sabi ni Panelo, dun daw sa video na yon, hindi daw si Sara doon ang nagtitreten. Sa katunayan, siya ang natitreten. Nagsabi siya sa video, humihingi siya ng tulong sa mga tao, sa taong bayan, na kung mamatay ako, ipaghiganti niyo ako. Ganun ba yon? Parang hindi ganun . Natawa tuloy si Nilia Guevara Angeles. Ganun ba? Parang hindi ganun ang nakita natin . Umihingi ng tulong, lukuhin mo daw ang lilang mo, Panelo, sabi ni Paul Ward. Alam nyo, itong kampo ng DDS, kung ano-ano nang depensa ang iniisip para lang makalusot si Sara. Itong kay Panelo, bago na naman to, bagong palusot na naman to. Sabi ni Panelo, walang threat doon. Kasi ang threatened ang buhay, ang may banta ang buhay, ang pangalawang pangulo daw, dahil na may banta sa buhay niya, nagsusumbong siya sa taong bayan, tulungan niyo ako. Pag pinapatay ako, ipaghiganti niyo ako. So, hindi daw yung threat. Ay, mga kabunyog. Ayan ang tanong ni Soklosin, humingi ng tulong? Oo nga, wala tayo doon wala tayong nakita doon, napanood doon, narinig doon, na humihingi ng tulong si Sara. Ang sabi niya, mayroon na ako, huwag kayong mag-alala. Mayroon na akong kinausap na tao. Na kung may mangyari sa akin, mapatay ako, may kinausap na akong tao na iganti ako. Patayin nyo rin si PBBM, si Lisa Araneta, si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nasaan dun yung nasaan din yung sinasabing humihingi ng tulong si Sara sa taong bayan? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. ang ginagawa ni Panelo,
ang gusto niyang palabasin, si Sara, ay takot na ng mga panahon na yun. Yung parang ganun, Dahil kalaban niya ang administrasyon, pwede siyang ipapatay, ang pamilya niya. Kaya nagsusumbong daw siya sa taong bayan na kung ipapatay ako, iganti niyo ako. Wow, ganun ba? Ganun ba yung tono ni Sara nung nagsasalita? Hindi. Galit na galit si Sara at mayabang. Kasi may nagtanong sa kanya na supporter nila, Madam VP, hindi po ba kayo natatakot sa buhay nyo? Halimbawang may gawin sa inyong masama, yung sinasabing ang Romanov daw, Romanov. Project Romanov. Ang sabi ni Sara, huwag kayong mag-alala. May kinausap na akong tao. Kung may mangyari sa akin, alam niya nang gagawin niya, igaganti niya ako. Patayin si PBBM, patayin si Lisa Araneta, si Martin Romualdez. No joke. Ganun ang pagkakasabi niya. Nasaan doon yung sinasabi na nagmamakaawa sa taong bayan, na delikado na ang buhay niya, kaya humihingi siya ng tulong sa taong bayan? Sabi ni Panelo, walang threat. Humihingi siya si BP Sara ng saklolo sa sambayanan. Wala. Palusot ka na naman, Panelo. Napakatindi naman ang palusot mo na yan. Ginagawa nyo ng tanga ang mga, tama si Sinaida Manahan. Hindi, sa totoo lang. Wala na yatang maisip na palusot itong mga DDS. Kung ano-ano nang, alam nyo, kung ano-ano nang narinig kong palusot nila. Nung una ang sabi, freedom of expression yon. Freedom of expression yon ng pangalawang Pangulo. Karapatan niya yon. Hindi naman seryoso yon. Freedom of expression lang yon. Yan ang una. Nung isang araw naman, justified yon yung ginawa niya na kasi may banta sa buhay niya. Dumanas siya ng oppression at katatapos lang, galing siya kay Attorney Zuleika Lopez na inaapirin. So kumbaga, maano na yung emotion niya, kaya nasabi niya yun. Kaya justified yun. Yun ang context noon. Sabi naman niya nung Attorney Mark Binloan ng defense. Ngayon naman si Panelo, may bago na naman. Hindi siya nag-threaten. Siya ay nagmamakaawa sa taong bayan. Natulungan siya na kung may mangyari sa kanya, ipaghiganti siya ng sambayanan. Wow! Bago na naman ng... Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi mo na maintindihan ang... Ayusin nyo na ang depensa nyo. Iisa lang na wala eh. Ano na ito? Nagsisimula pa lang ang trial, nagkakagulo na ang depensa eh. Hindi na alam kung anong paliwanag doon sa pangyayari na yun. Iba ang paliwanag ni Panelo, iba ang paliwanag ng Attorney Mark Binloan, iba rin ang narinig nating paliwanag diyan noong nakaraang araw. Ano ba talaga? Sabi ni retired Associate Justice Adolfo Ascona, ang defense na ngayon ang may bula. Paano nila ididepensa yung sinabi ni BP Sara? Kung ganyan ang style nila, wala, nagkakagulo. Wala, paano yan? Talo na sila niyan. Ay, mga kabunyog. Ito, ang aabangan natin, kasi sa July 13-14, isasalang si Zuleika Lopez. Isasalang si Attorney Zuleika Lopez. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.